Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So inshallah, yung Dalilul Muslim, at tiyatalakay pa rin natin yung Nawaqidul Islam. So dito, page ba yun? Page 21? Ay hindi, 21. Lampasan pala tayo doon. 31 pala. Page 31. Natalakay na natin, una, asyirku fi ibadatillah, ang pagtatambal sa pagsamba kay Allah. Pangalawa, man ja'ala bainahu wa bainallahi wasait yadu'uhum na yadu'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah wa yatawakkalu alaihim faqad kafara ijma'an. So sino man daw ang kumuha sa pagitan niya at pagitan ni Allah ng tagapamagitan. So ibig sabihin, parehong kasama rito yung syafa'ah at yung tawassul. At kahit yung iba pang mga pagpapalapit ng tao sa pamagitan ng iba liban pa kay Allah, sa pamagitan ng iba pa liban pa kay Allah, ibig sabihin, pwede ka naman magpalapit din kay Allah actually sa pamagitan ng kanyang mga pangalan o katangian. Halimbawa, yung a'udhu bi kalimatillahi tamat, nagpapakupkop tayo kay Allah sa kanyang perpektong salita, pwede yun. Pero kung yung tao magpapalapit kay Allah sa pamagitan ng tawassul na hindi isinabatas, yun ay nakid din. At technically, shirk din yun. Shirk din. Sa yung wasait na tinutukoy dito, pangkalahatan, sa syafa'ah, sa tawassul. Nabanggit nga dito yung yadu'uhum wa yas'aluhum asy-syafa'ah, na nagdadasal sa kanila at tumihiling sa kanila ng pamamagitan ng mga ito. Ito na yung mga pagdarasal ng mga tao sa mga patay, na inihiling nila na yung mga patay ay magdadala ng kanilang mga panalangin kay Allah. Sa paniniwala nila na yung mga patay na matutuwid na tao ay mas malapit kay Allah. Kaya maganda rin yung chapter yung natin sa Akida. Tinatalakay na natin, di ba? Na ang pangunahing dahilan ng shirk ng mga tao ay ang pagmamalabis nila sa matutuwid na mga tao, lalong-lalo na yung mga patay. Yas'aluhum asy-syafa'ah, humihiling sila dito, humihingi dito ng pamamagitan, wa yatawakkalu alaihim, at sila ay nananalig sa mga ito. Nananalig na ang pananalig, yung tawakkul, ito rin yung yung paghahangad mo na yung tao na yun, o pag-asa mo, umaasa ka na ililigtas ka niya sa kasamaan, o kaya siya ay magbibigay sa iyo ng biyaya, na technically shirk din. Pero inihiwalay siya rito sa shirk kasi yung mga tao na kumukuha ng tagapamagitan kay Allah, nangangatwiran sila na hindi sila nagsishirk, kinikilala nila si Allah na nag-iisang Panginoon o nag-iisang dapat sambahin. Pero yung nga sinasabi nila ayon mismo sa sinabi ni Allah sa Quran, ma na'buduhum illa ayyukarribuna ilallahi zulfa. Hindi raw nila sinasamba yung kanilang mga kinukuha bilang tagapamagitan, liban na lamang na ito ay kinukuha nila bilang tagapagpalapit nila kay Allah ng pagpapalapit. Yun lang. Gusto nilang ilapit daw sila ni Allah ng mga tao na ito, pero yun nga ay shirk din. Yun ay shirk din kahit ano pang ipangatwiran nila. Ang nagdedesisyon kung ang isang bagay ba o isang gawain ay shirk o hindi, si Allah, hindi ang tao. Hindi ang tao.
Ngayon na nga pangatlo, may karugtong pa pala yun. Faqad kafara ijma'an, sa mga gumagawa daw nun ay kafir ayon sa ijma o napagkasunduan ng mga Muslim, lalong-lalo na ang maalam. At ang ijma, hindi natin ito pwedeng mamaliitin. Hindi natin ito pwedeng mamaliitin. So katulad nga doon sa usapin ng mga ilang bagay, kahit yung ilang bagay na sinasabi nila walang direktang nas na nagbabawal dito. Bawal music, sigarilyo, at iba pang mga bagay na haram, na nagkaroon ng ijma dito ang mga Muslim, sasabihin ng mga ibang tao, pwede nila yung suwayin kasi ijma lang naman ang nagbawal, hindi Quran, hindi hadith. Hindi rin pwede. Ang pagtakwil ng tao sa ijma ay maaring kufur din. Itinatanggi mo ang isang bagay na nauunawaan ng mga Muslim sa ganitong paraan. Kumbaga, inihiwalay mo yung sarili mo sa jamaan ng mga Muslim at nagkakaroon ka ng sarili mong interpretasyon. So merong ijma na yung aya sa Quran, wa minan nasi may yashtari lahwal hadithi liyudilla an sabilillahi bigayri ilm. Sinasabi nung iba, yung lahwal hadith daw dito, yung mga walang kwentang pananalita. Kahit hindi raw music, mga tula, mga ganun pananalita. Hindi raw yung direktang tumutukoy sa pagbabawal sa music. Pero nagkaroon ng ijma ang mga scholar na yung aya na yon tumutukoy sa music. Di mas matalino ka pa? Kaya tatanggihan mo yung ijma? Hindi pwede. Hindi pwede. So delikado yung pagtanggi sa ijma. So itong mga tao na ito na tumatanggi sa ijma, wala silang pinagkaiba doon sa tumatanggi sa hadith. Sasabihin nila Quran lang ang susundin nila. Hindi pwede. Kompleto. Dapat ang susundin natin, dahil nga sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu dkhulu fis silmi kafa, o mga nanampalataya, pumasok kayo sa Islam ng buong-buo, ng kumpleto. Hindi yung paalang ninyo yung nasa Islam. O ulo lang nasa Islam, yung katawan wala. Kailangan kumpleto. Kailangan kumpleto. Inshallah. So ngayon, balikan natin yung pagtalakay dun sa fatwa ni Sheikh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullah dun sa kapatiran. Kasi yung pangatlo sa Nawaqidul Islam na tinatalakay natin, ito na nga yung yung man lam yukaffir al-mushrikina aw shakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafar. Sino man daw ang hindi magturing sa mga musyrik bilang kafir o nagduda sa kanilang pagiging kafir o itinuturing niyang tama ang kanilang mga paniniwala at mga gawain na taliwas sa Islam, syempre, ang tao na ito ay nagiging kafir. Sino man ang hindi magturing sa mga musyrik bilang kafir o nagduda sa kanilang pagiging kafir o kaya naniniwala siya na mas tama, hindi, yung mas tama iba pang nakid yun. O kaya naniniwala sila na tama ang kanilang mga paniniwala at pagsamba. Paniniwala ng mga musyrik, sila ay nagiging kafir din. At ito ay mapanganib na kalagayan. At dito nga napapaloob yung usapin ng kapatiran. Yung hangganan ng ugnayan sa pagitan ng mga Muslim at mga hindi Muslim. So nakaraan binabasa natin yung fatwa ni Sheikh Al-Uthaymin rahimahullah tungkol dito. So sa pagpapatuloy ng kanyang fatwa, yung huling nabasa natin, fala ukhuwata bainal mu'mini wal kafiri abada. Walang kapatiran sa pagitan ng mananampalataya at hindi mananampalataya kahit kailan. Walang kapatiran, ibig sabihin,
Ang tunay na kapatiran lamang ay ang kapatiran sa pananampalataya. Katulad ng sinabi ni Allah, innamal mu'minuna ikhwa. Ang mga mananampalataya lamang ang mayroong kapatiran. Ang mga mananampalataya lamang ang mayroong kapatiran o kaya ay magkakapatid. Ito ang tunay na kapatiran, yung ukhuwatul imaniyah. Kahit sa kapatid mo pa sa dugo, kapatid mo sa nanay mo o tatay mo, kahit kambal mo pa, kung hindi naman yun Muslim, mas magiging matimbang ang kapatiran mo sa iyong kapwa mananampalataya, insyaallah. Kaya nga, yung pagsali sa mga fraternity o iba pang mga kasamahan na katulad nito, ito ay merong mahigpit na pagbabawal dito dahil ang mga fraternity ay ginagawa ng mga tao bilang nidda. Ito na ulit yung nidda, yung andada. Ginagawang nidda, kapalit, katumbas, karibal, kaagaw, katunggali ng kapatiran sa pananampalataya. So kapag yung Muslim, member ng fraternity, so naglalagay siya ng, kumbaga, karibal ng kanyang kapatiran sa kapatiran sa pananampalataya. At itong mga fraternity pa nga, katulad ng binanggit ko nung nakaraan, so maraming iba't ibang binigay na paliwanag ang mga scholar, kadahilanan ng pagbabawal dito. Unang-una, ang ugat ng mga fraternity ay ang samahan ng occult, yung may karunungang itim. Ang mga fraternity, ito rin ang samahan ng mga knights, ng mga crusaders na sumakop sa mga teritoryo ng mga Muslim at pumatay ng mga Muslim. At ang mga fraternity, meron silang mga ritual na mula pa rin doon sa bakas ng karunungang itim at iba't iba pang mga seremonya ng mga crusaders. At ang mga fraternity, syempre, humihiling ito ng iyong katapatan. Ikaw ay namamanata sa kanila ng katapatan na hindi dapat ginagawa ng tao, liban na lamang sa kanyang relihiyon, sa Islam. So yun nga, ginagawa itong katunggali ng kapatiran sa pananampalataya. At syempre, kapag member ang tao ng fraternity, nalalagay siya palagi sa dilema. Kumbaga yung problema, paano yung kung kaaway niya Muslim, tapos yung kaaway ng Muslim, kabrad niya sa fraternity. So hihilingin ng fraternity na tulungan siya. At dahil mas malapit siya doon sa fraternity, mas tutulungan niya yung fraternity kaysa doon sa Muslim. Buti sana kung yung Muslim yung ng api. Maring tutulungan siya ng iba. Pero kung yung Muslim inaapi nung kanyang kabrad sa fraternity, kufur na talaga yun. Kasi yun na yung essence o diwa ng tawalli. Yung tawalli, ito na yung pakikipagkampihan sa mga hindi mananampalataya, lalo na laban sa mga Muslim. Yung ang pakikipagkampihan, yung pakikipagkaibigan sa mga hindi Muslim, kahit hindi pa laban sa mga Muslim, sablay na eh. Maaring ito ay nagdudulot na titigas ang iyong puso, magiging malapit ka sa maasiya, sa pagsuway kay Allah. Mahirap. At meron pang mga scholar, talagang mahigpit sila doon sa usapin ng pag-aasawa ng Muslim. Di ba yung lalaking Muslim pwede mag-asawa ng babaeng Kristiyano o babaeng Hudyo? So yung babaeng Hudyo at babaeng Kristiyano na yun, hindi rin naman dapat matinong babae. Hindi pwede yung kahit sino na lang. Hindi yung kahit sino na lang. So dapat yung mapapangasawa niya, ay matitiyak niya na mapapasunod niya. Okay? Kasi mahirap niyan, may asawa kang Kristiyano, babaeng Kristiyano, tapos pag wala ka sa bahay, yung anak niyo nilutuan ng pork chop, nilutuan ng longganisa, o pinapasayaw sa TikTok. Ano pang aasahan niyo sa anak ninyo? Kaya yung problema madalas lagi kong nakikita yan.
May mga Maranao, Tausug, Maguindanao, mag-aasawa ng Christian. Tapos pag maghiwalay sila, yung babae, dala-dala yung anak nila sa mga Kristiyano na lalaki. Sa mga Kristiyano na lalaki. At wala na, ano na yun, lalaki yun na yun na Christian. At para sa tao, lalong-lalo na para sa bata, nakakatuwa nga talaga maging Christian kasi walang bawal eh. Lahat pwede mong gawin. Kung Muslim ka, maraming bawal. Kaya mahigpit ang mga scholar sa mga bagay nito. So walang kapatiran, liban pa sa kapatiran sa Islam. Pero syempre, hindi naman porke walang kapatiran sa pagitan ng mga Muslim at ng hindi mananampalataya, ay aapihin na natin sila, dadayain natin sila, nanakawan natin sila, papatayin, aalipinin. Hindi ganon. Okay? Merong hangganan. Merong hangganan. So ibibigay natin pareho ang karapatan ng mga Muslim at karapatan ng mga hindi Muslim. Pero hindi sa hangganan o sa sukdulan na maaapi ang sino man, Muslim man o hindi Muslim. Muslim man o hindi Muslim. Balil wajibu alal mu'mini alla yattakhidal kafira waliyan. Pagkus ang obligado sa mananampalataya ay ang hindi niya kunin ang kafir bilang wali. Sa salitang wali rito, wali, maaring ito ay nasa konteksto ng pagiging kakampi, pagiging tagapagtanggol, kaibigan pwede. Pwede mo rin siyang may translate bilang kaibigan. Pero nga kung yung hindi Muslim, halimbawa, yun nga, nagiging parang kaibigan mo na rin siya, malapit kayo sa isa't isa. At lalo na kung kamag-anak mo naman talaga, kapatid mo, nanay mo, tatay mo, hindi Muslim at malapit ka sa kanila, walang problema. Pero nga, yung tawali na binabanggit ko kanina at yung mawalatul kuffar, ito ay nagiging paglabag kasi unang-una, nalalabag yung karapatan ng mga Muslim o kaya nagagamit ang pakikipagmabutihan mo na ito sa mga kuffar laban sa mga Muslim. Kaya nga yung yung espiya, yung jasus, may Muslim espiya, nag-espiya siya laban sa mga Muslim, nagsusumbong siya sa kalaban, kufur yun. At yun yung isa sa mga kasalanan na maaring mapatawan ng parusang kamatayan. Kahit sa mga hindi Muslim. Yung kaso ng treason o pagtatraidor sa bansa, sa bayan, death penalty yun. Death penalty. At yun din yung pinangahawakan ng ISIS at yung mga teroristang grupo kung bakit sila pumapatay ng Muslim. Pinagbibintangan nila basta-basta na lang yung sinamang Muslim na hindi kasapi nila na pag-i-espiya sa mga kuffar, para sa mga kuffar, o kaya pagtulong sa kuffar. Walang sa kanila lahat sa kanila black and white, kumbaga. Kung di kanila kasama, ibig sabihin, kalaban kanila, ganun lang sila. Ganun sila kakitid ang utak. Kaya pumapatay sila ng mga Muslim, basta-basta. Actually, sa dami ng napatay ng ISIS, ilang milyon na mga katao yun, o ilang daan libo, pinakamarami doon o mas marami doon ay mga Muslim. Mas marami silang Muslim na napatay. Ang ISIS, hindi yan sumalakay sa Iran, hindi yan sumalakay sa Israel, hindi yan sumalakay sa mga hindi Muslim. Hindi yan nagtangka na sumalakay. Meron yung mga yung mga nalason nila yung utak sa ibang bansa. Yung mga mahilig manood ng kanilang mga video na lalason yung utak, sumasalakay sa mga sibilyan. Pero ang ISIS, never silang kumilos laban sa mga gobyerno na nangaapi sa mga Muslim. Kaya kaduda-duda talaga yung kanilang pag-iral. Anyway, yung ginagawa nila ay taliwas din dito sa tinatalakay natin na ukhuwa. Yung aya, ya ayyuhalladhina amanu la tattakidu aduwi wa aduwakum mawliya. O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang aking mga kalaban at inyong mga kalaban bilang awliya.
Na yung kalaban dito na tinutukoy ni Allah, siyempre, una, kalaban na kuffar ang tinutukoy dito siyempre. Pero sila ay nagiging kalaban unang-una dahil sa kanilang paglaban sa mga Muslim at paglaban kay Allah. Hinahamak nila si Allah halimbawa o inaapi nila ang mga Muslim. Pero siyempre kahit yung kuffar, yung kuffar na hindi nangaapi sa Muslim, kalaban pa rin yun na may tuturing. Kalaban ni Allah. Kalaban ni Allah na may tuturing. Kasi sumasamba yun sa iba paliban kay Allah. Pero kung kalaban ba natin sila, so maaring iba-iba yung kanilang magiging kalagayan. Sa papakitunguhan natin sila ayon sa kung ano yung marapat na pakikitungo sa kanila. Katulad ng kung paanong nananatiling mabuti ang pakikitungo ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa mga kuffar nung kanyang panahon. Kahit may jihad nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mabuti yung pakikitungo niya sa mga kuffar. Di ba sa Khaybar nga, kumain pa siya nung nung karne na bigay ng Hudyo, yung may lason. Ibig sabihin, nakikipagbabutihan siya sa kuffar. May gera ang mga Muslim laban sa mga Romano. Yung suot-suot ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, balabal na gawa ng mga Romano. Ibig sabihin, hindi niya binoykot. Hindi niya binoykot. Kaya yun yung tugon sa usapin ngayon eh. Diba? Yung iba sobrang higpit. Kapag makita ka nila kumakain sa McDo, sabihin nila, ano ka, makahudyo. Hindi ka nagmamahal sa mga Palestino. Tawag nila sa'yo makahudyo. Hindi rin eh. Mainam yung boycott. Mainam mag-boycott ng mga produkto na alam natin pag-aari ng Hudyo o kumbaga sumusuporta sa mga Hudyo. Pero gagawin mo itong mutlak na bawal, absolutely bawal, hindi pwede. Kasi wala naman dalil. Actually, taliwas pa nga sa dalil o taliwas pa nga sa ginagawa nila yung dalil. Dahil nga, katulad ng nabanggit ko nga, napagtibay sa mga hadith na nagsusot si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam kahit ng mga damit na gawa ng mga Kristiyano o ng mga kuffar. Kasi walang kinalaman yun sa relihiyon. Wala yung kinalaman sa relihiyon. Wala namang najis yung damit kung ito naman ninalabhan, kung ito ay malinis. At hindi siya nagiging najis fi datihi. Yung sa sarili nito, hindi. Ang mga bagay na najasa sa that o sa anyo talaga nito o sa kumbaga yung mismo, siya mismo yung marumi, hindi siya mutanajis lang na narumihan. Yung mga bagay na talaga marumi na hindi na magiging tahir kahit labhan. Bawa, dumi, ihi, dugo ng tao o hayop, hindi na yun magiging malinis. Yung karne ng baboy, kahit anong hugas mo doon, hindi magiging malinis. Yung baboy, katayin mo, sabihin mo, Bismillah. Hindi na magiging halal. Kasi siya ay najasa fi datihi. Najis fi datihi. Siya mismo najis. Okay? Pero yung yung damit o pagkain, tahir siya. Kung tahir din ang pagkakagawa dito. So huwag ninyong kukunin ng mga kalaban ni Allah, huwag natin kukunin ng mga kalaban ni Allah at kalaban ninyo bilang awliya, bilang kakampi. Kasi magandang translation dito ng awliya, kakampi. Okay? Kakampi. Lalong-lalo na kung makikipagkampihan kayo sa kanila laban sa Muslim. Tulkuna ilayhim bil mawaddah, na kayo ay bumabaling sa kanila ng may pagmamahal. Waqad kafaru, samantalang sila ay waqad kafaru bima ja'akum minal haq, samantalang sila ay tumanggi o nawalan na ng pananampalataya sa siyang dumating sa inyo na katotohanan. So dito nilinaw, faman hum a'da'ullah. So sino ba ang tinutukoy dito ng mga kalaban ni Allah? A'da'ullahi humul kafirun. So ang lahat ng kuffar, masama man sa Muslim o mabuti sa Muslim, katulad binanggit ko kanina, pare-pareho silang kalaban ni Allah. Pero kung kalaban ba natin sila, maaring hindi. Maaring hindi. Pero syempre, hindi man tayo nakikipagkapatiran sa kanila, pero hindi natin sila kalaban. Pwede rin naman. Neutral lang. Neutral lang.
Pero siyempre, kinikilala pa rin natin sila na kalaban ni Allah. Meron tayong magulang, nanay, tatay natin hindi Muslim, kapatid natin hindi Muslim, o nakipagmabutihan tayo sa kanila. Pero alam pa rin natin na sila ay kalaban ni Allah. Alam natin na sila ay kalaban pa rin ni Allah. Sa sinabi ni Allah, yung kaninang aya, yung sa Suratul Mumtahana, verse 1. At ngayon yung sinabi ni Allah, sa Suratul Baqarah, verse 98. Man kana aduwan lillahi, wa malaikatihi, wa rusulihi, wa Jibrila, wa Mikail, fa inna Allaha aduwun lil kafirin. Sino man ang kalaban ni Allah at ang mga anghel at ang kanyang mga sugo at ni Jibril at Mikail, tunay na si Allah ay kalaban ng mga kuffar, kalaban ng mga hindi mananampalataya. Yung nakaraan linggo, nabasa natin Suratul Mumtahina, yung mga nauna niyang mga aya, naputol tayo dun sa isang aya, pero actually yung karugtong ng aya na yun din yung mga aya na nabanggit ko dun sa khutbah nung khutbah nung Eid. Dun din yung sa Suratul Mumtahana, kaya hindi na natin siya, hindi na natin babalikan yung Suratul Mumtahana, inshallah. Kasi yung mga naunang aya ng Suratul Mumtahana, hanggang sa verse 10 niya tayo, hanggang sa pang-10 aya, puro yun tungkol sa al-wala wal-bara. Kaya kung gusto ninyo maunawaan yung al-wala wal-bara, magandang mabasa yung Suratul Mumtahana, insha'Allah. Yung Suratul Mumtahana na hanggang sa pang siyam na aya. Tungkol sa al-wala wal-bara, lahat. Pero yung mga natitira pang ang mga aya, actually, may kinalaman din yun sa pakikitungo ng mga Muslim sa mga hindi Muslim. So, basahin nyo ng basahin yung Suratul Mumtahana, inshallah. Sa sumunod na aya, dalil na kalaban ni Allah ang kuffar. Sinabi ni Allah, Ya ayyuhalladhina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya. So dito, direktang tinukoy ang mga Hudyo at mga Kristiyano. O mga nanampalataya, huwag ninyong kukunin ang mga Hudyo at mga Kristiyano bilang mga awliya o kakampi. Pero siyempre, merong hangganan din ito. Ang mga Muslim, pwede silang pumasok sa alyansa sa mga hindi Muslim. Pwede. Bawa may gera, yung mga Muslim makikipag-alyado sa mga hindi Muslim, pwede. Kasi ganito ang nangyari doon sa panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya ang mahalaga na pinag-aaralan din ng sira. Kasi kumbaga, ang sira, kung sa damit, doon nakakabit lahat ng doon yung may uugnay lahat ng sanga. Kumbaga sa puno, yun na yung, para sa akin yung puno, kumbaga para maintindihan ninyo yung Islam sa kabuuan nito, mainam na pag-aaralan nito na inuugnay natin sa sira. Yung mga ahkam, maging ito man ay sa tauhid o sa fiqh o sa akida, mas maintindihan natin siya kapag may pag-unawa tayo sa sira. Kaya maganda mapanood niyo yung Omar series. So doon sa Omar series, di ba meron dong Hudyo na namatay sa Uhud? Si Muqawqis, yung kanilang rabbi. Yung mga Hudyo ayaw nilang lumaban sa Uhud kasi Sabado raw. Pero sabi ni Muqawqis na rabbi ng mga Hudyo, kahit pa Sabado, andyan na yung kalaban. Kumbaga yun yung katwiran niya. At mas matimbang ang kanilang, kumbaga yung kanilang sumpaan ng mutual defense ng Madina. Dahil nga doon sa tinatawag na Constitution of Medina. So hindi talaga Muslim si Muqawqis, hindi siya nag-Muslim kahit kailan. So nanatili siyang Hudyo, namatay siyang Hudyo. Pero dumating si Muqawqis at yung ilan niyang mga kasama sa Uhud para tulungan ng mga Muslim. Para tulungan ng mga Muslim.
At yun din nga doon sa Hudaybiyah, mag-uumra sana yung mga Muslim at hinarang sila ng Quraysh sa Hudaybiyah. Yung Hudaybiyah, malapit na sa Makkah. Konti na lang, papasok na sila ng Makkah. Kaya nga, pinagbawalan sila ng Quraysh at nagkaroon na lang ng kasunduan. Kasunduan ng 10 taon na kapayapaan at nakipag-alyansa sa Quraysh yung Banu Bakar at ang Khuza'ah nakipag-alyansa naman sa mga Muslim. At yung Khuza'ah sa panahon na yun, hindi pa sila Muslim. Kaya natalakay natin nung nakaraan, nung tinatalakay natin yung Khawarij, isa sa mga ipinipintas ng Khawarij, lalong-lalo na sa Saudi Arabia, yung nakikipag-alyansa daw ang Saudi Arabia sa mga Amerikano. Pero actually pwede naman. Pwede, inshallah. Ngayon sasabihin nila yung Saudi Arabia napakasama kasi nakikipag-alyansa daw yung mga yung Saudi Arabia laban sa mga Muslim. Kasi yung mga eroplano na gamit ng Saudi Arabia ngayon, puro galing sa mga Amerikano, mga F-16. So tanungin mo sila, ba't sino bang Muslim yung sinalakay ng Saudi Arabia gamit yung sandata ng mga Amerikano? Yung mga Houthi daw. At yung ISIS, lalong-lalo na yung ISIS sa Yemen o yung Al-Qaeda sa Yemen. Yung mga Houthi, kabilang sila doon sa Zaydiyah. At sa lahat ng sekta ng mga Shia, sila yung pinaka-moderate, kumbaga. Pinakamatindi yung mga Alawiyah, Ethna Ashariya. Pero yung mga Zaydiyah, hindi sila masyadong hindi sila katulad ng Iran, yung Zaydiyah. Hindi sila naniniwala masyado doon sa pinaniniwala ng mga Shia, yung mga imam, mga ganun. Pero ang jihad laban sa mga Houthi, actually pangalawang usapin na lang yung relihiyon doon. Ang pangunahing dahilan bakit sila dinidigma ng Saudi Arabia, dahil doon sa kanilang pag-aaklas laban sa gobyerno, lehitimong gobyerno ng Yemen noon, na kumaga pinatalsik nila, at yun din yung patuloy nilang pamiminsala sa Saudi Arabia. Kapag meron kayo nababalitaan na missile na papunta ng Saudi Arabia, galing yun dun sa kanila. At maraming beses nang tumama talaga ito sa lupa. Minsan tumama pa ito sa airport, sa Najran, malapit na sa Yemen. So yun ang dahilan ng jihad. Hindi dahil sa galit sila sa Muslim. Ibig sabihin, kahit tratuhin man natin yung mga Shia bilang Muslim, pero kahit Muslim pa yan, na namiminsala sa Muslim, didigmain natin yun, katulad ng ISIS. Ang ISIS, Muslim pa rin. Pero dahil namiminsala sila sa Muslim, dinidigma rin sila ng mga Muslim. So hindi dahil sa tinatakfir sila o dahil sa tawalli o muwalatul kuffar, yung nakikipagkaibigan ang Saudi Arabia sa US o sa mga bansang hindi Muslim. Hindi yun ang dahilan. Dahilan doon ay dahil sa sila ay lumalampas na sa hangganan. Kung hindi nila ginawa yung mga yun, hindi naman sila bobombahin ng Saudi Arabia. Hindi na sila didigmain ng Saudi Arabia. Kung di sila papatay ng Muslim, hindi rin sila didigmain ng mga Muslim. So pwede tayong makipag-alyansa. Pwede tayong makipag-alyansa sa mga kuffar. Nga, la tattakidu aduwi wa aduwakum awliya. Lampas na pala tayo doon. La tattakidul Yahuda wan Nasara awliya, ba'duhum awliya o ba'd. Huwag ninyong kukunin ang mga Kristiyano at mga Hudyo bilang awliya. Ngayon tinutukoy nga rito awliya. Ito yung problema kasi minsan doon sa mga terorista. So hindi malinaw yung pag-unawa nila rito. Yung awliya, ang pinakamagandang translation ng awliya, kakampi. Kumbaga na, aabot doon sa antas ng tawalli o mawalatul kuffar. Lalong-lalo na kung makikipagkampihan laban sa mga Muslim. Pero kung makikipagkalakalan ka lang, bibili ka sa kanila ng produkto. Bibili sila sa iyo ng produkto. O kaya makikipag-alyansa sila sa iyo laban sa kalaban, pwede. Walang problema. Walang problema.
So hindi natin sila kukunin bilang mga kakampi laban sa mga Muslim o kaya gagawin natin silang kaibigan na mas matindi pa sa pakikipagkaibigan natin o pakikipagkapatiran sa mga Muslim. Yun ang bawal. Dahil sila, ang mga Hudyo at Kristiyano, sila ay kakampi ng isa't isa. Yun sinabi ni Allah. وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. At sino mang kukuha sa kanila bilang kakampi, sino man sa inyo, sino man nakabilang sa inyong kukuha sa kanila bilang kakampi, ay tunay na siya ay kabilang sa kanila. Okay? Pero nga, maingat tayo sa pag-unawa sa tawalli dito na tinutukoy. Na yun nga, tinutukoy dito talaga na pagkuha sa kanila bilang wali, yung pagkuha sa kanila bilang kakampi, lalong-lalo na laban sa mga Muslim. Pero sa mga pinahihintulutan ng pagkakaroon sa kanila ng sulh o ng treaty o ng alyansa o... Kasi kapag kaalyado mo naman yung isang tao, halimbawa, hindi may ibig sabihin nung kakampi mo, di ba? Kasi pwedeng kaalyado mo siya ngayon, tapos bukas kayo naman yung magkalaban. Pero yung gagawin mo siyang kakampi talaga, kumbaga, o kaibigan, panghabang panahon na yun. Panghabang panahon na yun. So yun ang dahilan kung bakit yung ganong Gulf War, kumbaga, ngayon malinaw, nakikita natin sa balita na tumutulong ang Saudi Arabia at iba pang bansang Muslim, ang Jordan, laban sa ISIS. Kasama nila yung mga Amerikano, syempre. Turkey, ganun din. Dinidigma nila yung ISIS. Pero kahit nung panahon pa ng Gulf War, nung sinakop ni Saddam Hussein yung Kuwait, sa tumulong ang Saudi Arabia, nakipagtulungan ng Saudi Arabia at yung mga bansang Muslim laban sa Iraq. So pwede yun. Ngayon, siyempre, yung mga malilikot ang utak, tatanungin naman nila, nagawa yun ng mga bansang Muslim laban sa Iraq noon. So bakit hindi gawin ng mga bansang Muslim ngayon laban sa Israel, dun sa Palestine? Ito yung problema kapag yung tao kasi pinanghimasukan na niya yung mga bagay-bagay na hindi naman niya dapat pinanghimasukan. Ang mga bansang Muslim may sariling utak yun. May kipagkampihan silang kahit kanino nilang gustong makipagkampihan. Kahit pa maaring sablay, minsan, yun nga, katulad ngayon, di ba? Noong 1990s, nagawa nila makipag-alyansa sa isa't isa laban sa Iraq. Tapos, nakipag-alyansa sila sa isa't isa laban sa ISIS. Tapos ngayon sa Israel, hindi nila kayang makipag-alyansa. So, problema na nila yun. Problema nila. Kasi sila naman yung merong sarili nilang desisyon. Actually, ginawa naman ng mga Muslim na makipag-alyansa sa isa't isa laban sa Israel. Ilang beses nilang ginawa yan. 1960s. Doon sa 6 Days War, sa Yom Kippur War. At dumating pa nga sila sa punto na gusto nilang gawing isang bansang Muslim na lang yung mga bansang Arabo. Yung Egypt, yung Syria. May plano sila noon na gagawin na lang itong isang bansa. Pero hindi natuloy. Ginawa rin naman nila, pero nga natalo sila ng natalo. So maaring ngayon, bakit hindi nila dinidigma ang Israel? Mainam na magkaroon na lang din tayo ng mabuting paghihinala. So maaring nakikita rin nila yung, kumbaga, wala silang magagawa o kumbaga, lalong lalaki yung gulo na hindi naman tayo nag-iisip na maaring yung hari ng Saudi Arabia o si Muhammad bin Salman nakikipag-alyansa sa mga kuffar. Hindi tayo pwedeng ganun. Hindi tayo pwedeng manghihimasok na sa usapin na yun. Sila ang magdedesisyon kung anong gagawin nila sa bansa nila. Hindi yung bintang tayo ng bintang. Yan ang problema minsan sa tao. Kapag yung tao hindi siya abala sa kanyang sarili, inaabala niya yung sarili niya sa buhay ng ibang tao. Kung ikaw, abala ka sa sarili mo, abala ka sa pagbabasa ng Quran, pag-aaral, pagsamba kay Allah, marami kang paggagamitan ng oras mo. Pero yung mga tao na hindi abala sa sarili nila, abala sila sa ibang tao. Yun ang kanilang pinagkakaabalahan. Basta ngayon, ang nangyayari sa Palestine, bahagi na yan ng mga mangyayari
sa pagdating nga ng nasa huling panahon na tayo, kumbaga, huling panahon. Yung mga nangyari sa Palestine, bahagi na yan ng mga kaganapan sa huling araw, mga huling araw ng mundo. At ang paglakas ng Israel, syempre, lalakas sila talaga kasi sila magiging pangunahing sundalo ng Dajjal. Pagdating ng Dajjal, sila yung mga pangunahin. Kasi hinihintay nilang Mesaya, di ba tinanggihan na nila si Isa alayhis salam bilang Mesaya? At tinanggihan na nila si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang Mesaya? Yun na yung si Dajjal, yung tatanggapin nila. Yun na si Dajjal ang tatanggapin nila. Yun ang hinihintay na nilang Mesaya. Kahit yung mga Hudyo na hindi Zionist, yung mga Hudyo na hindi sumusuporta sa Zionism, yung pagsakop ng Israel sa Palestine, yun na rin yung hinihintay nila. Pare-pareho sila. Doon sila magtatagpo pagdating ng Dajjal. So yung mga kalaban ni Allah, yung mga kuffar, at yun nga, hindi natin sila kukunin bilang mga kakampi. Kakampi sa konteksto na sukdulan na makikipagkampihan tayo laban sa mga Muslim. Makikipagkampihan tayo sa kanila laban sa mga Muslim. At yun nga, وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. Sino man sa inyong nakikipagkampihan sa kanila ay magiging kabilang sa kanila. Inna Allaha la yahdil qawma adh-dhalimin. Si Allah ay hindi naggagabay sa mga taong mapang-api. So dito, malinaw na tinukoy ni Allah ng kapatiran ay kapatiran lamang sa pananampalataya at ang mga kuffar, sila ay ituturing nating kalaban ni Allah sa pangkalahatan. Pero kung kalaban man natin sila o hindi, depende sa sitwasyon. Maaring kalaban din natin sila. Actually, pwede naman na ituring natin sila na kalaban natin dahil kuffar nga sila. Pero makikipagkampihan tayo sa kanila o makikipag-alyansa. Pero kung makikipag-alyansa tayo sa ilang piling pagkakataon, makikipagtulungan sa kabutihan o kasamaan o paglaban sa kasamaan, makikipagtulungan tayo sa kabutihan o sa paglaban sa kasamaan, pwedeng mangyari. Katulad sa nangyari sa sira uli, kaya mahalaga yung sira. Yung Hilful Fudul, di ba natalakay na natin sa sira? Iting samahan ng Quraysh, bago pa naging propeta si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, samahan nila na nagtitipon-tipon ng Quraysh, lalo na yung malalakas na Quraysh, makapangyarihan sa Quraysh, upang singilin yung karapatan ng mga inaapi. At minsan merong inapi si Al-As bin Wa'il, kung di nagkakamali siya yung tatay ni Amr bin Al-As, hindi niya binayaran yung binili niya. Meron siyang binili pero hindi niya binayaran at nagtulong-tulong yung Hilful Fudul para masingil si Al-As bin Wa'il. At bandang huli nga na talakay natin doon, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na kung siya ay aanyayahan sa isang samahan na katulad ng Hilful Fudul, sasama pa rin siya doon kahit siya ay propeta na. Sabi ng mga scholar, tinutukoy dito ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kahit ito ay samahan ng mga hindi Muslim, sasama pa rin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam upang makipagtulungan sa kabutihan, sa pag-uutos sa kabutihan at magbawal sa kasamaan. So itutuloy natin ito inshallah. Malalim ang usapin na ito at malawak at dapat talaga na napagtutuunan ng pansin kasi nakatira tayo sa lugar ng mga hindi Muslim. So maaring extreme yung pananaw ng tao dito. Extreme na galit talaga sila sa kuffar, gusto din nilang apihin, o kaya extreme na grabe naman silang magmahal sa kuffar na nakokompromiso na ang kanilang relihiyon. So dapat suwabe lang. Dapat suwabe lang. Sakto lang yung ating pakikitungo sa kanila inshallah. Nang sa gayon hindi rin naman natin pinahihirapan ng ating mga sarili ng hindi karapat-dapat na paghihirap. So tutuloy natin ito inshallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.